Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo panonood, please click na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yun for today's video. Senador o Senate President Chis Escudero di nakapagpigil, binanatan si Sara at pinagtanggol si BBM. Yan guys, yan ang mainit na balita. Kasi guys, ano yun, napansin natin, itong si Bibi Sara kasi, parang inaaway na ang lahat, di ba? Parang turo ng turo, sinisisi ang lahat dahil ang nabanggit kasi dito, ang sinasabi ni Chis Escudero ay doon sa master plan. Na alam naman natin guys, nung bagyong Karina, di ba? Halos lumubog ang Metro Manila at mga karatig nating probinsya. Lumubog yan, di ba? So dahil diyan, di ba, binanatan ni Sara na wala daw master plan para sa flood control itong gobyerno ni BBM. Kaya binalikan siya guys, no rumes back itong si Chis. Ang sabi ni Chis guys, basahin lang natin. Sabi dito, what is perplexing is her questioning the absence of flood master plan 2 years into administration of PBBM after the previous administration had 6 years to develop one but was unable to do so. Matagal ng problema ang pagbaha ng bansa. Kung meron kasing nagawa na o nasimulan man lang po noon, di meron na po sana tayong napapatupad ngayon. So, tama nga naman, di ba? Tama nga naman. So, siguro pag doon sinabi ni Sara na walang master plan, dapat siguro wake up call na rin ito kay BBM, di ba? Na kailangan may gagawin siya dito. Huwag na siyang gumaya kay Duterte dahil sabi nga ni Chis, sinisisi mo itong si BBM alos 2 taon pa lang. Ang tatay mo 6 na taon di ba? Anong nagawa? Walang nagawa. Di ba? Walang nagawa sa master plan, di ba? Ng flood control dito sa ating bansa. Di ba? Kasi nga naman kung may naumpisaan noong 2016, ilang taon na ngayon, 8 years na ngayon lumipas, di sana nga naman may nangyayari na o may nagagamit na. So, bumalik sa kanya guys, sumabog sa mukha nitong si Inday Sara ang kanyang mga sinasabi. Di ba? Kasi nga, dapat talaga guys, kung magsasalita ka, lalo na, alam mong may sablay din. Di ba? At nagkataon pa naman, tatay yung nakaraan, talagang sasabog sa mukha mo yan. Di ba? Kasi nga, kung wala naman talaga nangyayari noon, bakit masisisi na 2 taon lang si BBM? Di ba? At walang nagagawa. At bukod doon, di ba, mismong Davao nila. Di ba? Itong si Pulong Duterte sa kanilang distrito, ay magkano nakuha niya sa loob ng 3 taon bago bumaba sa pwesto kanyang tatay? Di ba? 51 billion. Pero pagkatapos ng 3 years na yan, di ba? Ngayon lumulubog pa rin ang Davao. Napakalaking pera na. So, ibig sabihin, may problema talaga, guys. Kaya mahirap, di ba? Yan ang nagiging problema kay BP Sara na lahat ng banat niya pabalik sa kanya, sumasabog sa mukha niya. Di ba yung yung unang tirada niya kay PNP Chief Marbil, di ba? Yung tinanggalan siya ng security na 75 na pulis. Di ba? So anong buwelta ni Marbil? 75 lang tinanggal sa iyo. Meron ka pang natitirang 358. Di ba? So pinakamarami siya, mas marami pa at marami pang bumanat sa kanya. Even si Boying Remulla ng DOJ, di ba? Sinasabi niya na mas marami ka pang mga security kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos. At marami pang mga mambabatas na nasa gobyerno ang Romeres back ngayon pabalik kay Sara. Kasi guys, napansin natin, hindi na tumitigil itong si BP Sara sa kanyang batikos.
'di ba? Mula nung nakita siya, 'di ba? Napaalis ng bansa, 'di ba? Napicturean siya paalis papuntang Germany. Kasagsagan ng ah Karina. So, hindi na siya tumigil dahil nabisto siyang umalis. 'Di ba? So, nakakalungkot pag alis lang ni Sara sa gobyerno kasi cabinet member siya. Ngayon, parang sinisisi niya lahat. Wala pa nang alos isang buwan pa lang, 'di ba, nung nag-resign siya. Alos isang buwan pa lang kasama ka sa gabinete. Kasama kang taga-gobyerno. Bakit noong nasa gobyerno siya, hindi niya sinasabi yan? Bakit ngayon lang kung kailan wala na siya sa gobyerno? Parang iwas po siya lang siya. Wala na ako sa gobyerno, pwede ko nang batikusin. Di ba? Pero nung nasa gobyerno siya, wala naman hindi siyang ginagawa. Di ba? Kahit sa DepEd case, hindi naman umangat ang DepEd dahil sa kanyang pamumuno. Tapos ngayon, birada ng birada. Kaya ngayon, ang nangyayari guys, bumabalik sa kanya. Hindi nagiging maganda. At ang taong bayan, parang natuturete na. Ano ba itong ito si Sara? Parang kontra ng kontra kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi guys, kung araw-araw yan, matagal pa yung 2028 na election. Mauumay ang taong bayan sa kakakontra ng kakakontra sa gobyerno ni BBM. Di ba? Kaya nga nakakalungkot, nung election, team unity kayo, di ba? Unity kayo ng unity. Ngayon nanalo na kayo, sinisiraan mo naman itong si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Dapat tumulong na lang. Kasi sa gobyerno ka rin di ba? So, dapat tulungan na lang niya yan, kahit hindi na sa cabinet member. Kaso, nangyayari ngayon, dahil hindi na sa cabinet member, bakbak siya ng bakbak ngayon, guys, sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya, dapat may gawin talaga dito si BBM para makita ng taong bayan, di ba? May 4 years pa siya. Baka masolusyonan niya itong baha dito sa Metro Manila at sa mga karating nating bayan. Di ba? So, kailangan kumilos-kilos kasi nga baka magaya kay Digong na 6 years may budget guys pero walang nangyayaring master plan. So, sinasabi, pinag-aaralan daw. Pinag-aaralan 6 na taon may get. Pinag-aaralan nyo. Paano yun yung budget na nilaan dyan kung pinag-aaralan nyo lang lagi, di ba? Dapat bilis-kilos din. Para kay Isko, di ba? So, yun guys. Nagiging kontrabida na ngayon itong si VP Sara sa dati niyang ka-team unity na pinagmamalaki nila noong 2022. At ngayon, number 1 na siyang kritiko. Pinabanatan niya ngayon lahat na guys. So, kaya ngayon, nire-resbakad siya ng mga senador, ng mga congressman, at ng mga taong alam nila, meron ding ipupukol kay Sara. At sinasabi pa kasi ng iba, baka nagalit din yan. Dahil inopen na ng gobyerno, lalo na itong si Secretary Remulla, di ba? Na wala na silang magagawa pag pumasok na yung ICC at nakipag-communication sa Interpol o International Police dahil member tayo, wala nang magagawa ang gobyerno ni BBM kundi paaresto na itong kanyang tatay. So, isa rin siguro yun sa dahilan, di ba guys? Bukod doon, kay Kibuloy pa. At ito nga guys, di ba? Kung hindi personal na dahilan yan, bakit pagdating sa West Philippine Sea, hindi natin sa Mahagilap, wala siyang masabi, di ba? Naputulan na ng kamay yung isang Navy natin, binomba na tayo ng water cannon, binubuli na tayo, wala sa pagkukondina sa China. Di ba? Ganon din sa Pogo. Wala tayong naririnig sa kanya, guys. Di ba? Yung mga kinalaman lang sa kanyang buhay, kagaya ng Kibuloy, sa ICC dahil tatay niya yan. Di ba? Yun lang ang kanyang mga binobroadcast o tinitira. Di ba? Kung talagang para sa bayan ka, dapat ano man ang issue na ang makikinabang o para sa taong bayan, kagaya nga ng West Philippine Sea, di ba? Na kinukuha yung teritoryo natin ng China, yung Pogo, nagiging pugad tayo ng krimen, di ba? Nakita niyo naman si Senador Rizal Ontiveros, di ba? Lahat ng kanyang iniimbestiga sa Senado para sa taong bayan.
Kaya kayo guys, anong masasabi nyo sa pagiging kontrabida nitong si VP Sara sa gobyerno ni BBM? Alright guys, ganito lang po. Mga susunod kong vlog. Thank you very much.